Ito na marahil ang pinakamadaling gawin at pinakamurang pugad ng pukyutan sa makabagong kasaysayan. Pero taglay pa rin nito ang mga katanghian ng pinakamahusay na pugad. Nabuo lang ang ideya matapos pag-aralan ang daan-daang taong kasaysayan ng pag-aalaga ng pukyutan. Maingat na sinuri ang mga klasikong paraan ng paggawa ng pugad mula sa mga kahoy na troso at isinilang ang makabago at mataas na teknolohiyang paraan. Ngayon, ang mga apiary ay mga farm ng pukyutan na nakatuon sa dami kaysa kalidad. Madalas, delikado pa ang pulot na ginagawa roon. Ang mga pamilya ng pukyutan ay milyon-milyong taon nang namumuhay ng malaya sa mga butas ng puno. Naiintindihan ito ng ating mga matatalinong ninuno kaya lumikha sila ng kaparehong mga kondisyon para sa mga pukyutan sa pamamagitan ng pag-aalaga ng mga ito sa mga punong kahoy. Nang lumiit ang kagubatan, maingat na inilipat ang mga pukyutan sa kahoy na troso. Nang lumabas ang mga tabla, dahil sa kagustuhang kumita agad at katamaran, pinalitan ang mga troso ng mas madaling gawin na mga kahon mula sa tabla na tinawag na mga pugad. Ipinilit sa mga pukyutan ang dilikas na kapaligiran at binigyan pa ng wax foundation kaya naging artipisyal ang kanilang honeycomb. Ang video ay tungkol sa paggawa ng makabagong pugad na hugis troso na makakatulong sa eco-friendly na pag-aalaga ng pukyutan. Dahil simple at mura gawin ang mga pugad, kahit sinong may gusto ay makakakuha ng eco-pulot. Para sa pamilya at mga anak mo, di mo na kailangang bumili ng mahal na pulot mula sa Iberia. Agad naming itinakda ang layunin na gumawa ng pinakamurang mga pugad sa iba't ibang paraan. Ang mga ito ay magiging angkop para sa kapaki-pakinabang na eco-pag-aalaga ng mga pukyutan. Hindi naging madali ang lahat, pero sa huli, nakahanap kami ng napakasimpleng solusyon. Ang mga manunod ng Pesnia Sikosiaka ang unang makakaalam ng impormasyong ito. Siguraduhing ibahagi ito sa inyong mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Hindi ito tulad ng mga pugad na gawa sa lumang plastic na beer keg na tila nagbabadya ng katapusan ng sangkatauhan at post-apocalypse. Isa-isayin natin ito ng mabilisan at alamin kung paano natin ito narating. Kamusta sa lahat? Nagdesisyon ang kaibigan kong si Dimitri na mag-alaga ng pukyutan at hinikayat niya rin akong subukan ito. Mahilig siya sa ekologikal at natural na bagay. Kung bahay, dapat gawa sa troso. Kung kalan, tunay na Russian stove na may malaking batong higaan. Matapos mag-aral, naniwala na ang kaibigan ko na ang mga pugad na gawa sa troso ang pinakatama at pinakanatural para sa eco-beekeeping. Ang ideya ng pamamaraang ito ay minimal lang ang pakikialam ng tao sa natural na proseso. Matapos magpatayo ng bahay, maraming natirang troso ang kaibigan ko kaya hindi na niya kinailangang pumunta sa gubat. Gusto ko ang bersyon ng pugad na gawa sa troso dahil mura at mukhang simple ito. Malamang na ang mga modernong pugad ay hugis para lilipipedo dahil gawa ito sa tuwid na materyales gaya ng tabla. Kunin mo yung may elemento, pugad na troso. Kunin mo, gumawa ka, kunin mo ang mga pugad na gawa sa hindi lahat. Sa pangkalahatan, ang mga kahoy na pugad ay maganda at hindi rin masyado. Sa taong ito, ang mga kahoy na pugad ay hindi. Sa taong ito, ang mga pugad ay kasi masarap ito. Sa taong ito, ang mga kahoy na pugad sa mga pugad. Ito ay mula sa mga kahoy na pugad. Puso. 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 Pasensya na, pipiliin natin based sa puso. Pasensya na, mahal, pero tataman natin mismo ang puso. Mga tabla, mahal ang materyales kaya mahal din ang mga pugad. Sa tingin ko, mas natural para sa kanila ang hugis na silindro. Pero ang troso, siguro, ang pinakamurang materyales na kahoy. Pero ngayong taon, nagustuhan ko ang mga pugad na gawa sa troso. Ang unang troso ay madaling nabiyak dahil bulok na pala ito. Ang paggawa ng pugad ay hindi ganoon kahirap. Napakasimple lang, madali lang talaga dahil doon. Sa pangalawa, kinailangan pang paghirapan. Iminungkahi ni Dmitri na gawin ang lahat halos katulad ng ginagawa ng mga tagapag-alaga ng pukyutan noong unang panahon. Ibig sabihin, ang mga tagapag-alaga ng pukyutan noon ay mga ninuno ng mga modernong tagapag-alaga ng pukyutan. Noong sinaunang panahon, umaasa ang mga tao sa tulong ng puwersa ng kalikasan. Parang ganito, parang mga sinaunang tribo, mga Rodimichi. Noon, wala pang dekuryente at degasolinang kagamitan kaya lakas ng tubig, hangin at apoy ang gamit ng tao. Para makagawa ng unang pugad mula sa troso, nagpasya kaming gamitin ang lakas ng apoy. Tandang-tanda pa namin ang video ni Abogado Yegorov kung saan mahusay niyang sinusunog ang malaking butas sa mga troso. Si Yegorov ay gumamit ng malaking manual na barena para makuha ang epekto ng finish candle sa paggawa ng paunang kanal ng apoy.
Wala kaming ganitong barena. Naisip din namin na baka wala ring ganitong kasangkapan ang sinaunang tagapag-alaga ng pukyutan, kaya nagpasya kaming hatiin ng paayan ang troso para makagawa ng kanal ng apoy. Maaring ang lahat ng ito ay nagawa namin sa kung anong paraan dahil sa tinatawag na genetic memory. Nagdesisyon kaming huwag sayangin ang init, kaya agad naghanda si Dimitri ng aming pangunahing pagkaing Belaruso. Oh, kita mo? Yes. May alam ako ng kaunti. Pero nagulo ka. Sa totoo lang, iba ang kinalabasan ng pagsusunog namin kaysa sa plano. Hindi lahat nangyari ayon sa inaasahan. Sa halip na pugad ng bubuyog, naging nagliliyab na muebles ng abogado na si Egorov ang kinalabasan. Kahit na halos palaging pinakakaunting gamit L ang ginagamit ko sa mga YouTube project ko, may mga kritiko pa rin na nagsasabing marami pa rin akong gamit. Dahil dito, mas ginusto kong makahanap ng paraan gumawa ng simpleng pugad ng bubuyog na halos walang gamit, palakol, martilyo at pait lang. Siguro, may iba pang gamit na meron din kahit ang bawat baguhang gumagawa ng mga bagay. Sa madaling salita, mga gamit na maaring meron na ang isang gumagawa kahit nung unang panahon pa. Naging malinaw na ang apoy ay may sarili nitong ugali. Kung hindi natin ito pipigilan, wala na tayong pag-asang makakuha ng mga pugad mula sa troso na ito. Naintindihan din namin na sa pamamagitan ng pagsubok at pagkakamali, unti-unting matututuhan ang kasanayan sa pagsunog ng mga guwang sa kahoy hanggang sa maging perpekto. Pero maaring maubos lahat ng mga trosong naipon ng kaibigan ko para dito. At hindi yon katanggap-tanggap. Maulan kinabukasan kaya, matapos naming pag-usapan ang mga pugad sa troso, naghintay muna kami. Nag-eksperimento ulit ako gamit ang paborito kong materyales. Ginagaspang ko ang ilang tabla gamit ang lagari na tinanggal ko sa hawakan. Pumuputol ako ng plaster fiberglass mesh. Ginagamit ko ang polyurethane adhesive foam para idikit ang mesh sa tabla at pinipilit kong ibaluktot ito, pero nababasag ang insulation board kapag binabaluktot. Noong nakaraang taon, habang ginagawa ang maliit naming pool sa parang ito, napabaluktot namin ang mga tabla gamit halos kamay lang. Ngayon, dahil mas maliit ang radius ng pagbaluktot, hindi na sapat ang lakas ng kamay. Matagal ko ng planong magbaluktot ng Penoplex at ngayon ko na ito gagawin. Gagamitin ko bilang base ang luma naming palet. Ang mga palet ng modernong DIY ay pangunahing simbolo ng malikhaing gawa ng tao sa bawat kontinente. Kaya naman, hindi rin ako binigo ng palet. Naisip kong baka kailangan pa ng iba. Ngayon ko lang naintindihan kung bakit may puwersang pumipigil sa akin itapon ang mga gamit na Chinese chopsticks at pinapatago ito. Sa tulong nila, nagawa kong magkaroon ng tamang pagitan para mailipat ang sheet ng Penoplex na may nakadikit na mesh. Agad kong naramdaman ang dali ng paggamit ng gamit sa unang minuto. Hindi hinahayaan ng nakadikit na mesh na mabuo ang bitak sa labas ng sheet. At ang kakayahang bumaluktot ng Penoplex ay nagbibigay daan na madali mong madikdik ang panloob na bahagi ng sheet. Pinapadali nitong mabaluktot ang matibay pero marupok na material kahit gawing rolyo. Pagkatapos, nilalagay ko ang Penoplex na rolyo sa ilalim ng mesa upang pansamantalang mahubog. Ngayon, parang plastilina na nakalambot ang material. May L-edge sa mga Penoplex sheet. Kailangan ko itong ayusin gamit ang cutter. Maingat, nang hindi nagtitipid, ipinapahid ko pa rin ang parehong pandikit na foam at isinasara ang bilog. Muli, sandaling paghinto. Sa dugtungan, nagdikit pa ako ng maliit na piraso ng fiberglass mesh. Sinusubukan kong gawing mas bilog ang hugis nito. Madalas may natitirang Penoplex mula sa mga lumang proyekto. Kapag ginugupit ko ito ng bilog, nakakabuo ako ng halos perpektong pugad mula sa Penoplex. At tuwang-tuwa ako doon.
mas pinatatag ng pangalawang tira ang resulta. Hindi na kailangan ang mesh, magagamit ito sa pagbaluktot ng mga susunod na piraso. Naintindihan ko na malapit na ang revolusyon sa log beekeeping. Kailangan lang nating ayusin ilang maliit na problema. Nandito na naman ako kay Dimitri. Iniisip namin kung paano pigilan ang mga pahabang bitak sa tuyong troso. Nang makita naming hindi namin kayang kontrolin ang apoy, nagdesisyon kaming gumamit ng electric at gasoline na kagamitan. Pareho pa rin ang layunin, makakuha ng murang pugad mula sa troso para sa eco beekeeping, gamit lang mga karaniwang tools gaya ng chainsaw na may maikling bar. Nagpasya kaming hatiin ang troso na 1 metro at 20 sentimetro sa mas madaling trabahuhing mga segment. Agad na pagtanto ni Dimitri na hindi niya kaya tanggalin ang gitna ng troso sa isang galaw, taliwas sa nakikita sa maikling YouTube video. Delikado ang pagpasok ng talim sa troso sa ganitong paraan dahil maaaring mag-kickback ang chainsaw. Nakiusap ako sa kaibigan ko na huwag balewalain ang safety rules at magsuot ng helmet. Dahil nakapagpatayo na ng log house si Dimitri, sanay na siyang gumamit ng chainsaw. Alam na namin na kailangan pa ring paghirapan ang mga log hive kahit may chainsaw at kasanayan dito. Alam na ng mga hayop na pwede silang tumira dito. Hindi ito para sa'yo, pare. Ililipat natin ang mga sukat sa kabila. Mas mahaba pa rin ang maikling bahagi ng troso kaysa sa bar ng chainsaw, kaya naging mas mahirap ito. Kinailangan naming ulitin ang lahat sa kabilang panig. Mapanganyo na bitak. Kahit may marka na, hindi pa rin nauha ni Dimitri ang tamang tugma ng hiwa, kaya kinailangan niyang magtiyaga. Sa wakas! Kapag inuuka ang gitna ng troso sa ganitong paraan, gumagana ang bar ng chainsaw habang hinihiwa paayo ng troso. Ang payo na pagputol ay kailangan ng espesyal na hasa ng kadena. Para hindi na muling maputol na mas malalim. Naiintindihan ko na ang mga Hapones. Ano yon? Ang bango, ang sarap. Na sinasabi nila di sa ginagawa nilang paliguan to. Naliligo sila sa kusot ng pino. Di kadalas gamitin ang kadena sa paayon na pagputol. Ang anggulo ng pagkatalas ng mga ganitong kadena ay 9 na degree, sa halip na 30 na normal sa standard na kadena para sa pahalang na pagputol. Hindi sinasadya, pero ginaya natin ang sitwasyong nakakapanghinayang, mahirap at matagal maghasa, pati bumili ng espesyal na kadena dahil magastos. Kahit ilang beses pabilisin, mabilis pa rin ang trabaho ng kaibigan ko. Tanging anino mula sa bahay ni Dimitri ang tanda ng pahinga para magpalamig, mag-refuel ng gamit at maghasa ng kadena. Kung hindi masira na kaibigan ko ang steel niya, mangtatagumpay ang plano naming makuha ang isa sa pinakamurang pugad ng bubuyog. Habang kinikinis ko ang loob ng troso, iniisip ko na agad ang potensyal ng Penoplex sa paggawa ng artipisyal na mga pugad ng bubuyog. Si Dimitri ay gumagawa ng pangalawang bahagi ng troso habang tinatapos ko ang mga naiwan ng apoy. Umasa rin ang kaibigan ko na kaya namin gawin ang pugad ng bubuyog kahit walang mechanical na kagamitan. Kinabukasan, abala si Dimitri sa trabaho at ipinagpatuloy ko ang aking pagsasaliksik. Bago pa man ang pag-aalaga ng mga bubuyog sa mga troso at pugad, nauna na ang tradisyonal na pamamaraan ng pag-aalaga ng bubuyog sa mga punong kahoy. Ang Bortnichesstvo ay makasaysayang paraan ng pag-aalaga ng bubuyog sa mga butas ng puno kung saan kinukuha ang pulot at wax mula sa mga ito. Habang madali kong ginagawa ang mga bagay para mapadali ang trabaho ng lahat ng eco-beekeeper sa mundo, ang aking asawa naman ay abala sa mahirap na gawain na kung wala ito, ang bangkong gawa sa klasikong kahoy ay maaaring hindi na magtagal.
Ang natural na kahoy ay kailangang alagaan palagi. Maaring natural ang pinagmulan ng mga lunggang ginagamit bilang borte. Pero mas madalas, ang mga ito ay sadyang ginagawa sa matatabang puno sa taas na mula 5 hanggang 15 metro. Ang pangalawang bahagi ng troso ay mas pantay pa kaysa sa una. Ang mga taong gumagawa ng borte ay tinatawag na mga bortnik. Sa pagkuha ng pulot, ginagamit ang makitid at mahahabang butas. Pino, linden at roble ang mga punong karaniwang ginagamit sa borte. Talagang angkop ang troso ng pino at kamangha-mangha ang gawa sa Penoplex. Ang haba ng panahon ng paggamit ng borte ay maaaring umabot hanggang 150 taon. Mga isang beses kada dekada ito nililinis. Noong unang panahon, saklaw ng karapatan sa pagmamay-ari ang mga punong borte kaya nilalagyan ito ng iba't ibang palatandaan tulad ng marka. Ayon sa Raskaya Pravda, isang kalipunan ng mga batas ng Kievskaya Rus na may petsang 2016, ang sinumang sumira ng marka ng borte ay kailangang magbayad ng multa na 12 grivna. Pareho rin ang multa sa pagpatay ng alipin. Sa pagsira ng borte ng isang magsasaka, ang may sala ay pinagmumulta ng 2 grivna. Kung pag-aari ng prinsipe, 3 grivna. Inirekomenda ng Lithuanian Statute ng 1,588 na huwag magbungkal ng mga lupa malapit sa mga lugar ng borte ang mga may-ari ng lupa. Kahit hindi sinasadya ang pagkasira ng punong may borte, malaki pa rin ang multa sa may sala. Sa paggawa ng mga kahon ng pugad, hindi mo kailangang kasing lakas ni Dimitri ng Belarus. Pinuputol ko ang alkali-resistant glass mesh para sa plaster. Hinahalo ko ang timpla ng insulation. Ngayon, kaya na rin mag-alaga ng bubuyog ang mga babae na dati hirap dahil sa proseso. Kailangan lang ng ilang simpleng gamit. Napakababa ng posibilidad na masaktan. Siyempre, maliban na lang kung susubukan mong gumawa ng harakiri gamit ang spatula. Naglalagay ako ng pangunahing pampatibay na patong sa mga piraso ng Penoplex, isang insulasyon na gawa sa Extruded Polystyrene Foam o XPS. Bakit XPS? Bakit hindi gamitin halimbawa ang hardboard? Ang Penoplex ay isang napaka-epektibong insulasyon. Ang 3 cm lang na Penoplex ay katumbas na ng mga katangian ng tuyong kahoy na may kapal na 17 cm pagdating sa init na naitatago. Sa ganitong kahon, hindi ginawin ang mga bubuyog tuwing taglamig at hindi rin may initan tuwing tag-init. Madali ding gawin ang kahon ng pugad. Kunin mo lang at ipahid. Pinapapantay ko ang ibabaw gamit ang spatula kahit di naman kailangan sobrang pantay. Hindi sumisipsip ng tubig ang Penoplex kaya walang amag sa mga pugad. Di ako professional na plasterer pero natatapos ko ang trabaho. Nagsisimula ang bagong araw ni Dimitri sa isa na namang paghasa ng kadena at sa masarap na pahirap sa bahagi ng gagawing pugad na hindi pa natatapos noong nakaraan. Karaniwan, hindi mainit ang tag-init sa Belarus pero ngayon ay sobrang init kaya gusto mong magtago sa lilim. Mahilig mangalekta ng mga lumang kasangkapan ng kaibigan kaya sa paggawa ng pugad gamit ang sinaunang teknolohiya, hindi na kailangan mag-imbento pa. Lahat ay abala sa trabaho. Madalas kong tanungin kung saan napupunta ang sipag at pagkamatulungin ng mga bata habang lumalaki. Sa ngayon, masuwerte si Dimitri dahil laging may tumutulong sa kanya. Что снимать? Снимать? Ang electric sander at kamay ng kaibigan ay mabilis na nagbigay ng bagong anyo sa kahoy na parang bago na. Matapos maglihan ng daan-daang metro kwadrado ng pader sa sarili niyang bahay, madali na lang ito kay Dimitri. Kilala na ng sangkatauhan ang mga metal na pako mula pa panahon ng bronze. Malaya naming ginagamit ang mga ito sa sinaunang pugad at ang sobrang bahagi ay pinuputol ni Dimitri gamit ang lagaring kamay. Kinuha namin ang luwad sa may pundasyon ng bahay ng kaibigan.
Walang masamang epekto ang luwad sa bubuyog. Matagal na itong ginagamit sa pag-aalaga ng bubuyog sa ilang kultura. Ang materyales na ito, napatunayan sa maraming siglo, ay tumutulong maitama ang maraming depekto. Grabe, nakita mo ba yon? Ang ganda talaga, parang gawa sa teknolohiyang Chino. Kaya malamang na ginamit din ito ng mga sinaunang Belarusiano na tagapag-alaga ng pukyutan. Ang genetic memory ay hindi naman nawala. Binigyan ako ni Dimitri ng lumang barena. Pwedeng may-ari ng lupa sa gubat ang isang tao, pero ibang tao ang may-ari ng mga punong may pugad. Sa batas ng Lithuania, ang pagnanakaw ng pulot sa pugad ay may parusang kamatayan. Sa katulad na paraan, sa batas ng Poland, ang pagnanakaw ng mga bubuyog mula sa pugad ay nauuwi sa kamatayan sa pamamagitan ng bitay, o mga panahon o kaugalian. Sa simula ng ika-labing-anim na siglo, lubusang naputol ang mga kagubatan sa paligid ng Moskwa. Ngunit gayunpaman, lahat ng beeswax na ini-export noon patungong Europa ay nagmula sa Moskovia. Pagkolekta ng buwis. Sa Putyebelsky District, ang paggamit ng kagubatan para sa pag-aalaga ng bubuyog ay nagbibigay ng mahigit 2,000 pood ng pulot bawat taon sa Moskovia. Ang aktibong industriya ng pag-aalaga ng ligaw na bubuyog ay dahan-dahang lumipat patimog noong ika-labing-anim hanggang ika-labing-pitong siglo kasabay ng pagsasaka. Matapos maimbento ang mga kahong pugad na may balangkas, hindi na sumabay ang tradisyonal na pag-aalaga ng ligaw na bubuyog dahil mahirap at matagal gumawa ng pugad sa puno. Pagsapit ng ika-19 na siglo, hindi na lang pulot ang tanging pampatamis at sangkap sa inuming alkohol at bumaba rin ang demand sa kandilang gawa sa wax dahil sa pagdating ng kerosene. Dahil dito, hindi na rin kumikita ang pag-aalaga ng bubuyog sa mga apiary. Umaasa akong mababago ito ng paggamit ng mga trosong pugad na gawa sa Penoplex. Masyado kaming nagmadali sa pagbubutas para sa dowel na dudugtong sa dalawang bahagi ng pugad. Mas madali sanang ipukpok muna ang pako para mailipat ang marka ng butas bago mag-drill. Pero natutunan ko ito dahil sa mga maling nagawa ko noon. Sa huli, naging maayos din. Ang nagel ay mula sa Aleman at Olandes, nang ibig sabihin ay kahoy na pako. Nasaan na sila? Nandyan lang. Sa kahoy na bahay ni Dimitri, aktibong ginamit ang mga nagel sa pagtatayo. Tila kaya niya ipinilit na pagdugtungin ang mga bahagi ng pugad sa ganitong paraan. Sa sandaling yon, malinaw kong naintindihan na ang aking mga eksperimento sa paggawa ng mas magagaan na mga trosong pugad ay talagang kailangan ng sangkatauhan para mapadali ang buhay. Bukod sa pangarap ng isang bahay na gawa sa kahoy para sa kanyang pamilya, may isa pang pangarap si Dimitri. Pangarap niya ang magkaroon ng Russian na kalan sa bahay na yon. Ginawa ito ayon sa pandaigdigang uso sa paggawa ng kalan at ilang ulit pinahusay. Natupad ang pangarap na ito sa tulong ng kapatid ni Dimitri na si Vladimir. Si Vladimir ay isang dalubhasang tagagawa ng kalan na may pinakamataas na kwalifikasyon. Hindi siya natatakot sa mahihirap na proyektong gamit ang makabagong kaalaman sa paggawa ng kalan. Laging tumutulong si Vladimir sa mga may-ari ng bahay na nabiktima ng pekeng gumagawa ng kalan. Gigibahin natin itong lumang kalan na ito na talagang hindi na nagpapainit. Nagpapainit ang mga tao at gumagastos ng maraming panggatong para lang. Si Dimitri ay paminsan-minsan natutuwa na tumulong sa kanyang kapatid sa mahirap na trabahong ito. Lumalabas, walang pundasyon. Ayan at handa na ang kalan. Nang nagkaroon ako ng pagkakataon, itinuloy ko ito. Habang pinagdurugtong ko ang mga bahagi ng bahay pukyutan at Penoplex, naisip ko na baka mas mahalaga pa ito para sa sangkatauhan kaysa sa mga desisyon ni Elon Musk sa pagdurugtong ng mga stage ng Mars rocket. Sa Mars, kakaunti lang ang makakapunta at hindi pa tiyak kung kailan. Kayang gawin ang ganitong bahay pukyutan ng kahit sino agad mapapos mapanood ang video na ito. Sino ang nakakaalam, baka ganito rin ang gawin nilang mga pugad sa Mars.
Inayos ko ang rubber spatula na ginamit sa paglalagay ng wood texture sa Penoplex Garden Sofa. Mahilig magdekorasyon ng pugad ang maraming beekeeper at marami pang pwedeng gawin sa disenyo nito. Sa base na reinforcing layer ng trosong ito, tulad ng sa harapan ng bahay na may Penoplex insulation, pwedeng lagyan ng iba't ibang finish. Binili o halos libre at DIY lang. Ako naman, gaya ng dati, ang ginagamit ko ay ang pinakamurang pandikit para sa tiles. Alam kong matagal nang ginagamit ang Penoplex bilang insulator sa mga tirahan. Angkop ito sa pag-i-insulate ng bahay, pundasyon, sahig, pader, kisame, atik, bubong at veranda. Ibig sabihin, ginagamit ito bilang insulation ng buong bahay. Dahil walang mga sulok sa mga troso, nawawala ang posibilidad ng pagyelo. Kaya halos wala akong pagdududa tungkol sa pagiging epektibo ng ganitong mga log hive. Pagkatapos, inuulit ko ang paglalagay ng pangunahing patong sa loob. Hindi kasing komportable magtrabaho sa ganitong diametro ng troso kumpara sa mini pool na Penoplex, pero kaya ko pa rin igalaw ang spatula ng maayos. Alam ko na hindi na bago o kakaiba ang mga parehabang pugad na gawa sa XPS. Matagal na silang ginagawa sa pamamagitan ng industrial na paraan. Pero kung titignan ang mahal nilang presyo, malinaw na layunin ng mga kumpanyang ito ay kumita ng malaki sa mga beekeeper. Ang gastos sa paggawa ng ganitong mga DIY na troso ay napakababa. Kalkulayin natin ito mamaya. Para mas gumanda ang sirkulasyon ng hangin at mabilis matuyo ang halo, inilagay ko sa patungan ang mga bahagi. Sa amin, mas kulay abo ang luwad kaysa kay Dimitri. Para maputol ang argumento ng mga lokal na mga nagmamarunong na ecologist, naglalagay ako ng natural na luwad bilang panloob na finishing. Kamakailan lang nasanay ang sangkatauhan ng Penoplex ay lubos na ligtas gamitin sa paggawa ng bahay. Wala itong inilalabas na masama at hindi rin ito nabubulok sa kahit ano. Kaya para hindi bigang dahilan ang mga klasikong beekeeper na questionin ang base reinforcing layer na gawa sa buhangin, semento at neutral na additive. Maingat kong tinatakpan ng malinis na luwad. Noon, hindi ko na matandaan kung saan inaalagaan ng mga bubuyog sa mga pugad na luwad, kaya ayos lang ito. Sunod naman ang bubong. Madali na rin itong gawin dahil sa makabagong teknolohiya. Sa mga klasikong pugad, ang mga beekeeper ay naglalagay ng wax foundation sa mga kahoy na frame. Ang wax foundation ay isang artificial na base para sa paggawa ng mga honeycomb ng bubuyog. Ito ay manipis na parihabang piraso ng wax na may nakahulmang ilalim ng mga cell. Madalas, nilalagyan ito ng artificial na sangkap para makatipid. Ang layunin ng paggamit ng wax foundation ay walang iba, kundi ang habulin ang dami ng pulot. Nagtataka ang mga nalinlang nabubuyog kung kailan nila nagawang itayo ang lahat ng iyon. Nabulabog ang programa, kaya agad silang gumawa ng pulot. Sa natural na kahoy, kinailangan ko lang ng ilang piraso ng liston. Sa mga kahoy na ito, dito nagsisimula ang mga bubuyog na gumawa ng honeycomb mula sa wax. Ilang piraso ng composite rebar din ang nagamit ko. Lipunan ang pamilya ng bubuyog, ngunit anong pakinabang ang may bibigay ng isang nilinlang na lipunan? Wala. Kapag inuna ang dami, bumababa ang kalidad. Ang mababang kalidad na pulot ay maaring delikado. Namumuhay ang mga bubuyog sa mga kahoy na pugad tulad ng pamumuhay nila sa kalikasan sa loob ng milyon-milyong taon. Ang pulot mula sa kahoy na pugad ay likas na yaman na puno ng bee bread, gawa ng bubuyog mula sa nektar ng bulaklak at isinara sa natural na honeycomb, walang artificial na wax foundation. Nagpasya kong gawin ang pundasyon ng kahoy na pugad gamit ang subok na paraan ng mga strips mula sa Penoplex. Sa imbakan, nakakita ako ng 5 cm na XPS, pero 3 cm lang sana ang kailangan. Hindi kami nangahas, butasin ang gilid ng mga pugad. Maraming bitak ang mga ito na lalo pang nagpapahina sa kanila. Maaring kunin ang pulot pukyutan sa pamamagitan ng likurang takip. Sa aking pugad, ginagawa ang mga butas ayon mismo sa tradisyon. Nagmamarka lang ako para pantayin ang mga ito.
Hindi sumisipsip at hindi tinatagusan ng tubig ang Penoplex. Sa kahoy na pugad, tiyak na sapat ang natural na bentilasyon dahil sa maraming bita. Nagpasya akong agad gawin ng bentilasyon sa taas ng aking pugad. Kapag gumagawa ka ng isang kahoy na pugad, parang ginagawa mo lang ito sa pagitan ng ibang gawain. Mahirap itong tawaging trabaho dahil kailangan mong maghintay na tumigas ang halo. Kung sabay-sabay kang gagawa ng 20 hanggang 30 pugad, mas magiging maayos at epesyente ang proseso. Halimbawa, unang nilalagyan ng Penoplex tapos pinipinturahan o tinatapal ng semento ang lahat ng pugad sa labas. Kinabukasan, nilalagay ang panlabas na dekorasyon at tinatapal ng semento sa loob pati sa mga susunod na hakbang. Sa ganitong paraan, sa loob lang ng ilang araw, makakagawa ka na ng totoong apiaryo. Para sa bentilasyon sa ilalim ng bubong, naglalagay ako ng murang vent. Ang mga slots nito ay hindi magpapapasok ng tubig kapag may ulan na galing sa gilid at ang pinong screen ay hindi magpapapasok ng mga hindi inaasahang bisita. Ang pagpapalit ng pag-aalaga ng bubuyog sa mga puno sa mga troso ay konektado sa pagputol ng kagubatan noong ika-17 siglo. Naglagay ang mga tagapag-alaga ng bubuyog ng mga pugad malapit sa tirahan para mailigtas sila sa pagkaubos. Ang pag-aalaga ng bubuyog sa mga troso ay hawig sa kanilang natural na tirahan, tulad ng dati nilang pamumuhay ng malaya. Huwag niyo pong husgahan ng mahigpit ang pagkakagawa. Ito ang unang pumasok sa isip ko. Pwede mo rin namang hindi gawin ito o gawing pang elite na lang. Maging elite na tagapag-alaga ng pukyutan at mapasama sa oligarkong lipunan. Magsimula sa pag-supply ng pulot sa mga palasyo sa Rubyovka, kumonekta, humanap ng investment, magtayo ng maliit na pabrika ng kandila at hindi na kailangang magtrabaho. Ang pinutol na bilog ng bubong ay hindi pala sobra, naging kapaki-pakinabang bilang ilalim. Mas mataas na ang ilalim kaysa pundasyon at laging tuyo. Pinipinturahan ko ng kulay tisa ang bubong. Pinakamabisang kulay para makaakit ng ngalinlang na bubuyog mula sa artipisyal na pukyutan ay puti, asul at dilaw. Sa amin, lahat patas, kaya hindi bagay ang dilaw na pugad. Lalo na ang asul o puti. Pero yung mas madilim, parang ayos lang. Lahat ng pinipinturahan ko gamit murang pintura sa labas, nilalagyan ko ng gusto kong kulay. Pinipili ko mas madilim para lumitaw ang texture ng kahoy. Tinulungan ako ng asawa ko palutangin ang texture ng base. Sa dulo ng pagpipintura, nilalagyan ko ito ng acrylic varnish na may kaunting kulay. Yung para sa bato, ladrilyo, palitada at semento. Maniwala ka, sobra-sobra ang tibay na makukuha mo. Naliligo ako sa ganitong klase ng paliguan na medyo mas malaki. Ang tawag dito ay banyera na gawa sa Penoplex. Halos makalimutan ko. Siyempre, kailangan ng pugad ng lagusan. Baka higit pa sa isa. Malalaman natin habang ginagawa. Kailangan din ng lapagan para sa bubuyog. Siyempre, pinapahiran ko ng luwad ang ilalim at takip. Agad kong naramdaman ang ginhawa ng una ko itong buhatin. Madali rin itong buuin. Huwag niyo akong mahigpit husgahan sa aking kakayahan o kakulangan sa sining. Siguradong mas maganda ang kalalabasan na sa inyo. Mas magaan ito kaysa sa kahoy na pugad pero mabigat pa rin. Ito ang unang prototipo ng artipisyal na pugad na pwede pang pagbutihin. Ganito ko ginawa ang ventilasyon na pwedeng i-adjust ang lakas sa pag-alis o balik ng takip. Di ko pa alam kung kailangan pa ng dagdag na ventilasyon sa ibaba. Pero napakadali lang namang idagdag yon. Ilalahad ko ang gastos ayon sa nagamit na materyales. Sa mismong kahon, 2 piraso ng 3 cm Penoplex Comfort lang ang nagamit, pati konti para sa takip at base. Ginamit ko rin mga tira-tira ko doon. 5 hanggang 6 na metro kwadrado ng fiberglass mesh. Wala pang isang sako ng insulation mix.
ilang kilo ng pandikit para tiles. 200 gramo ng pintura lang. Ang iba ay maliliit at hindi mahalaga. Kahit sinong matipid na beekeeper, parang lebre na ito. Madali, simple at mabilis gawin. Pwedeng gawin ng pugad mula sa 1 piraso ng Penoplex o gawing malaki gamit ang 3 o 4 na piraso. Pwede mo ring palakihin ang diameter ng walang problema. Kahit magbago ka ng isip sa pag-aalaga ng bubuyog, maganda pa ring palamuti ang mga kahon sa bakuran. Napalta na ng bago ang mga nabaling dowel. Ayon sa Feng Shui, inayos natin ang mga kahoy na pugad hanggang tama ang kondisyon at nilalagyan ng mga tabla. Pati ang takip ng pugad na gawa sa sinaunang teknolohiya, minamarkahan din ni Dimitri sa lumang paraan. Pinuputol at hinuhubog niya gamit ang lakas ng kanyang kalamnan. Ang sarap maging isang malakas na mandirigma. Maaring tawagin si Dimitri bilang isang makabagong herbalist. Maaring dahil sa hilig niya sa healthy na pamumuhay, mahirap siyang sabayan sa trabaho. Sinusubukan na kaibigan kong kumuha ng lakas mula sa kalikasan. Namumulaklak na ang goutweed. Napakainam na dami ito. Goutweed. Kukuha tayo ng kaunting pangsalad. Mainam ito. Kukuha pa tayo ng dahon ng dandelion. Ito ang damong kuznichka na tumutubo dito. Walang nabidilig o nag-aalaga dito, pero lumalaki naman ng maayos. Kaso, hindi pa ito hinog. Dito naman, may tumutubong damong berde sa atin. Namumulaklak na ito. Oo, habang namumulaklak pa siya at hindi pa lumalaki. Kukuha tayo ng kaunting damong Maria. Ang damong Maria ay laban sa mga parasito. Laban sa anong parasito? Mababaki. Pangkontra sa mga parasito. Kukuha pa tayo. Manzanilla damong Maria. Manzanilla. Damong Maria. Gagawa tayo ng salad. Masustansyang salad. Panggamot ba? Panggamot. Pwede kainin ang salad na ito kahit walang ngipin. Pwede nang hindi magpagamot ng ngipin, makakatipid ka pa at salad na lang ang kakainin mo. Tama ka niyan. Kitang-kita ang pagtitipid. Ganito ang libreng salad. Para sa tsaan na may mansanilya at damong Maria. Masarap! Mas mainam pahira ng natural na pagkita ang mga liston para madaling malaman ng mga bubuyog saan magsimula. Binababad mo pagkatapos kung natatandaan mo. Naakit natin ang Carpenter bee, pero nagbibigay ba siya ng pulot? Hindi. Butas lang sa bahay ang ginagawa niya. Hindi pa alam ng kaibigan ko ang tungkol sa eksperimento ko, kaya interesado akong malaman ang opinyon ng taong sanay sa mga natural na bagay tungkol sa ganitong bahay pukyutan. Nakikita nyo naman ang reaksyon. Naghahalo ang pagkagulat at tuwa. Tama ba? Maganda ito. Salamat. Si Dimitri ay hindi rin nag-aksaya ng oras at nilagyan niya ng mga paa ang sinaunang pugad gaya ng mga sinaunang tagapag-alaga ng pukyutan. Tito, tingnan mo. Hindi tulad ng mga parihabang pugad para sa mga nalinlang na bubuyog na sinusubukang gawing makulay hanggat maaari, ang mga pugad na troso ay kailangang itago o i-camouflage.
Hindi na ako makapaghintay na simulan ang napakakapakipakinabang na gawain kaya't nagmamadali kaming pumunta sa gubat kasama ang lahat ng ito. Nahanap namin ang tamang lugar at nagsisimula kaming magtayo ng pugadan sa gubat. Ang buhay ng pugad na gawa sa Penoplex ay higit sa 50 taon. Ito ang pinakamababang tinatagal ng extruded polystyrene foam ayon sa tagagawa.